So, paano ako nagtatanim ng kangkong? Ito yung mga nabili naming kangkong sa palengke. So, usually kapag bumibili kami nito, nire-replant ko siya kasi kaya niya pang makapag-harvest ng mga siguro 2 o 3, pero mas maliliit na kasi. So kapag tinanggal na namin yung mga puwedeng makain dito, ang ginagawa ko, 2 options. So una is ilalagay mo muna siya sa tubig na sa lalagyan na may tubig. Tapos siguro mga 1 to 2 days makikita mo na magkakaroon siya ng mga roots. So, ginagawa ko yung option 1 kapag hindi pa ako kapag tinatamad pa ako magtanim agad. Option 2, ito yung madalas kong ginagawa. So, kapag, okey na ako magtanim agad, hindi ko na siya binababad sa tubig. Usually, ginagawa ko agad is tinatanim ko siya direct sa lupa. So, paano ba magtanim ng kangkong na direct agad sa lupa or kung ibababad mo siya? First is hindi mo siya i ipupunla ng ganito. Mas maganda kung ika-cut mo yung pinaka-low part niya, especially kung meron na kayong mga ugat, mas mabilis na yun magpatubo. So, katulad nito. So, may nakikita na kayong ugat diyan. Itong mga surface niya, dito nagse-start yung mga bagong sanga. So, kung puputol kayo, make sure na above dito sa may patubong sanga. So, mas better kung paslant, katulad nito. Yan. So, ganun lang ginagawa ko. Kapag meron kayong nakitang mga ganito, ayan. So, kapag kasi binabad niyo siya sa tubig, usually tumutubo na yung mga sanga niya, pero hindi maganda. So, makikita niyo iba yung color niya kasi wala naman siyang masyadong nakukuhang nutrients 'pag tubig lang. So, mas masarap talaga kapag direct sa lupa kasi mas marami kang, vitamins or fertilizer na puwedeng ibigay sa kanya. So, kapag magtatanim kayo sa lupa, alisin niyo lang yun, yung sangang tumubo and then i-cut niyo siya. So, nakikita niyo yan. Meron na siyang patubong bagong sanga. So, cut lang natin. So, bakit kailangan nating i-cut? Kasi, kapag tumubo na kasi ulit siya, yung pinaka-upper part, namamatay kasi siya. So, parang magkakaroon ulit siya ng mga panibago niyang sanga na doon magsisilabasan yung mga bagong dahon. So, ito na yung mga itatanim nating mga kangkong sa ating lupa. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya itinatanim. So, ito, naglagay lang ako ng lupa sa malinis na konti. Mga kangkong kasi, mas gusto nila yung matubig. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ginagawa ko para hindi na ako mayat-maya nagdidilig sa tubig. Pero, ganito yan. So, itong ilalim, nilalagyan ko yan ng tubig. Pero, naglalagay muna ako ng tela sa loob nito bago ako maglagay ng lupa. Para sinisip-sip na lang mismo ng tela yung tubig papunta sa soil. So, kahit hindi ako magdilig sa kanya araw-araw, moist pa rin siya. So ito na yung lupa. Better para magkaroon ng mas magandang dahon ng kangkong. Huwag nyo siyang idikit-dikit kapag i-replant nyo ulit siya. So, gagawa lang naman kayo ng mga small hole. So, ang gamit ko palang lupa dito, mga compost. Yung mga pinagtapunan na balat ng prutas, ng gulay, pinagsasama-sama ko yun. Tapos, iniimbak ko kasama nung binili kong loam soil. Yan siya. So, the more na mas mataba ang lupa, the more na mas maganda yung magiging tubo ng inyong mga gulay. Nyo siyang tabunan ulit ng lupa
para yung mga exposed na ugat na hindi natin nailagay sa pinakailalim ay matakpan. Hindi naman maarte si kangkong pagdating sa araw, pero maganda pa rin nasisikatan siya ng araw kasi mas gusto niya yung sunlight, pero okay lang din naman na sa lilim siya. Wag naman yung tagong-tago para at least hindi maninilaw yung kanyang mga dahon. After ilang weeks, magiging ganito na siya. Yan. So, ganito yung sinasabi ko sa inyo. So, ito, nilagyan ko lang ng tubig. So, ito, makikita niyo may mga butas yan. Hindi mabubulok yung mga ugat niya. May nilalabasan pa rin ng moist. So, ayan. So, kahit hindi ko siya dinidiligan, okay siya. Ito, yung mga hindi tumutuloy, tinatanggal ko na lang. And then, nilalagyan ko na lang ng bagong kangkong. Okay, bye!